masaya. Yan. Okay, diretso baba ng stage yun. Kita niyo screen? Malabo, sir. Ha? Malabong screen. Ayan oh, malabo. Okay naman yung screen. Okay naman pala eh. Ba't di ba malabo? Baka, Malabo ba to? baka internet niya lang di okay. Ah, Grabe yun. ba talaga Grabe yun. taga Okay. alabang ano? May sariling internet? May sarili internet sa kalye. Oo, nasa kalye, lakas ng net. Samantalang tayong mga hampas lupa, no? Uy, data lang to. Ano ka? Hirap na hirap kumuha ng net. Someone wants to join. Who's this? Edward, ayun, ha? Ayun gusto kay Edward eh. Ang bilis mag-click eh. So, continue tayo, no? Ito yung last program natin. Ang target natin is mag-create ng simpleng enrollment system. Hindi online, na. Yung mismong offline enrollment system using Visual Pax Pro. So, nakapag-create na tayo ng program, yung basic. So, try nating i-run to. Ayan, no? Hingi siya ng student number. Kunyari, 1, 2, 3. Ayan, labas yung profile. ACT siya, si Loigian Pasio. Middle initial niya is X. Okay? So, try nating lagyan to ng ano, ng para ma-emphasize, no? Lagyan natin ng kulay. Paano maglagay ng kulay sa text? Hello people. Paano maglagay ng kulay sa text? Ah, Ano yung sir? Set color? set color. Hindi, yung text lang. Yung text. Yung text lang ng display. Paano? Paano maglagay ng color? Tandaan nyo? Hindi. Ginawa natin yung before ah. Yung color. Color of the Philippines. Ito, pansinin nyo to. Nakita nyo to. Ayan o. So, i-insertan lang natin ito. Yung ating program. Okay? Magmula dito sa say ng first name, content ng last name, middle initial, tsaka course. So, kung meron na kayong previous source code, gawin nyo lang dyan, i-copy nyo lang yung portion. Ayun, control C. Punta ako rito. Lagay ko rito. Okay. Ayun na, meron na. So, pag in-execute ko yan, anong kulay ba ito? 1, 2, 3. Ayun siya. Kulay yellow, no? Gusto ko kulay, kulay green para, mas dark. Anong kulay ang green? Anong color combination ng green? Again, pwede ka magpunta sa paint. Sa paint meron yan eh. Power paint. Ayun o. Punta ka sa power paint. Color, edit color. Gusto ko kulay green. Ito, green na to. No? 02550. Ito lang kukunin nyo. 02550. So, ang gagawin nyo ngayon, ilalagay nyo rito. Ilalagay nyo rito 0. 255 yung green. At 0 yung blue. So, pag na-execute natin yan, so medyo 1, 2, 3. Ayun na, no? Kita na siya. Si Loigi yan.
So, copy nyo lang tong portion na to sa lahat ng display nyo. Okay. So, okay na. Pag in-execute natin, yes. 1, 2, 3. Ayun. Okay. So, itong si student number 1, 2, 3, mag-i-enroll siya. So, ang ang flow ng enrollment system natin is i-entry niya lang yung student number niya. Tapos, hihingi siya ng ng section, kung anong gusto yung section niya. Yun, no? So, hihingi siya ng section, kung anong section gusto niya. Tapos nun, pag nakalagay na yung section, madi-display dito sa baba yung schedule nung section nung pinili niya. So, yun na yung schedule niya. So, paano natin ngayon huhugutin yung section? So, last meeting, nag-create na tayo ng database. Diba? Anong database yon? Ito, yung sked.dvf. So, kung titignan natin yung laman ng sked.dvf, may laman na siya. Nilagyan natin ng laman yan last meeting. No? Dinagdagan ko lang ng schedule ng first year. So, ito yung mga available schedule. Okay? So, kung kunyari, pinili niya section is 2-1, ang gagawin niya, huhugutin niya lahat ng schedule ng 2-1. Yan ang magiging schedule niya. So, paano natin gagawin yun? So, syempre, kapag naglagay ka ng student number, labas yung kanyang data, anong next na hihingin mo? Schedule. Ito, pwede siya dito maglagay ng schedule, no? Desired schedule. Okay? So, paano gagawin nyo? Lalagyan nyo ng section dito. Tapos, pipili dito mag-entry ng section. Tapos, ilalabas yung mga schedule ng section. Ganun ba yon? Pwede ba yon? Hello mga kapatid, are you there? Hello mic test. So, gagawin ko, maglalagay ako ng isa pang text dito, no? Kung saan hihingi ng section. So, paano ko siya gagawin? Siyempre, ano yung last line ko? Ano yung last line ko? Run nga ulit natin. O, ano yung line ko rito? So, nasan yung first name nyo? So, sa ilalim ng first name, hihingi siya ng section. So, anong line yung first name? First name, nasaan ka? 3. Row 3, colon 3. So, pwede kong gamitin to. Itong part na to, Control C. Daling ko lang dito. I-copy ko, no? Tapos, gawin ko itong row 4, colon 3. Lagay ko rito, section. Section. Tapos, run. So, 1, 2, 3. Anong section? Hihingi siya ng section dito. Sa tapat ng section na yun. Okay? So, ibaba natin ng konti ito. Palitan ko lang to ng row. Gawin kong 5. Tapos 1. 1, 2, 3. Okay. So, dapat dito, hihingi ako ng section. May entry ako ng section dyan. Kung anong desired section niya. Okay. So, anong gagawin natin? Mag-remarks tayo dyan. No? So, ang next step niyan is at the same row, anong colon? Sa tapat ng F name, that is 30, pwede kang mag-get ng section, get sect, section, okay, tapos read. Pero hindi pa natin na-define yung section natin. Wala pa tayong variable for section. So, mag-define muna tayo ng variable. So, paano tayo mag-define ng variable? Variable for section will be equal to, ano siya, numeric character. Hello, mic test. Numeric character.
Merrick, sir. So, ibabrowse natin yung sked, no? Use sked. Ibabrowse natin. Itong kukunin natin yung section nito. Okay? YR section. So, anong ano yan? Anong data type yan? So, makikita niyo yan sa true. Modi is true, no? Modi is true. Ayun. So, yung year in section is character. Ang width niya is 10. So, i-declare natin ngayon yung ating V section which is equal to character. So, V section is equal to space. Ilan ang width? 10. Ayun. Kailangan kasi magmamatch, no? Yung pagkukuhanan nyo. So, get section and then read. So, try natin kung okay na to. Yes. 1, 2, 3. Variable not found. Saan ka nag-variable not found? Ito, V section. Kasi dito, ang hiningi ko lang section. Dapat yan, V section. Pareho dapat ito at saka ito. Okay? So, again, i-run natin. Yes. Si student number 1, 2, 3, mag-i-enroll siya sa section ACT, let's say 2-1. 2-1. Enter. Okay. So, good. So, gumana hanggang dito sa read. Kasi humingi siya ng section doon. Okay? So, anong next step dyan? Dapat dito sa baba dito, sa portion na ito, dyan mag-a-appear yung schedule ni ACT 21. Dito sa portion na ito. Yan. So, ang question dyan, paano natin papapunta, i-display dyan yung schedule ni ACT 21. Kung titignan natin, yung ating schedule ay use sched, no? Kung titignan natin yung ating schedule, halo-halo yan, no? From ACT 1114 hanggang second year ng 21 hanggang 23. So, ang pinili niyang section is ito, 21, 22, ito, to. So, dapat itong apat na to, ma-display natin sa screen. Okay? Kung pinili niya 22, dapat itong apat na to, ma-display natin sa screen. Okay? So, paano nyo ngayon ipifilter yan? Paano natin ilalagay dito yan? No? So, paano siya? Anong idea nyo dyan? Paano yung structure nyo dyan? So, lagyan lang natin ito ng section selection. Ayan. Okay. So, this is end of section selection. So, paano natin gagawin yan? Paano natin i-display? Hello people. Hello people. So, dapat i-use muna natin. I-active natin yung database na nagke-carry ng schedule. Ano pangalan nun? Sked, no? Tama. Tama ba? Tama, no? Thank you very much. So, magsasample ako rito. I-display ko yung laman ng sked. So, yung mismong laman. So, pwede kong i-display na lang, i-say na lang dito yung content ng database. Yung field ng database. Tama. So, paano ko siya i-display? Let's say at row 6, colon colon 5, say, ano isa-say ko? Dapat ma-say ko semester, year level, year and section, so on and so forth. So, di isa-say natin yung semester. Semester. Okay? The same line, colon 10,
colon, sige, colon 10. Say natin yung, ano isa-say natin? Kailan pa ba natin i-say yung section? O sige, i-say natin para for the purpose of discussion. No? YR section. YR section. Yan. At the same line also, sabihin natin 20, magsisay ako ng day. So, tatlo muna, tatlo. So, magra-run tayo. Yes. 1, 2, 3. ACT 21. Ayun. Semester, no? Semester. Dapat yan semester. Again, run. Yes. 1, 2, 3. ACT 21. Enter. Ayun. Ayun o, nasa isa. Oh. Second year ACT 21. Monday, Wednesday. Okay? So, ito yon. Second sem. ACT 21. MW. Okay? So, gumagana. Pero wag 6. Gawin nating 7. Kasi masyadong nakadikit eh. Okay? So, gumagana siya. Kaso malayo masyado. So, 5, 15, plus 10, that is 25. Okay? So, at 7 again, ay at so at 7, 25 plus 10, 35. Isesay ko naman yung next. Ano yung next? Time, no? Time. Makikita nyo, direct kong dinidisplay yung ano, dinidisplay ko direct yung mismong field. Okay? At 7:45, say, ano isesay ko at 7:45, S code. At 7:55, ano isesay ko at 7:55, eto, DESC. D, DESC. At 7:55, so sabihin natin, kasi ang width ng description natin, 50, di ba? So, 55 yon plus 50, 105, no? Isesay natin yung, ano isesay natin? After description, mag-say tayo ng room, instructor, tsaka units. So, mag-say tayo rito ng room. Okay. Ayan o. Room. Ito yan. INSTR. So, at 7, 115, say, INSTR. Ito, yung laman nito, no? So, at 7, 125, kasya pa ba? Say, units. Tignan natin kung ano mangyayari. I-run natin tong program. Run. Yes. Si student number 1, 2, 3 mag-i-enroll siya, no? Si Pasio. Gusto niya mag-enroll sa ACT 21. Enter. Ayun. So, na-display, ba't nandun yung units? So, na-display yung first schedule ng ACT 21. Second semester, ACT 21, MW 7:30 to 9. Tapos, SAD 222, System Analysis and Design. Si Mr. Pelesiano ang teacher. Okay? So, kung titignan natin, ito yun. Ito yung na-display niya. Ayan o. Second semester. Ito.
Tapos, wala tayong year level, pinidisplay niya yung year and section, that is ACT21. MW, ito yon 7:30 to 9 na yun. Kaso, natabunan yung evening. So, ibig sabihin, kailangan mong iusog si position ni System Analysis and Design. Okay? So, iusog natin ang position ni System Analysis and Design. Asa na yun? Yun yung description. Ayan. Tinamaan yung time. So, hindi siya pwede sa 45. Dapat siguro siya 55. Ay, mali, sorry. O, tama, 55. And this should be 65. So, try natin i-execute ulit. Execute ulit natin. Yes. Okay. ACT 21. Ayan na, okay na. No? System na SAD 222. System Analysis and Design. Dito, pumatong yung units. Okay? So, ang gagawin nyo lang dyan, kasi ito yung units eh. Pumatong. So, hindi ka mag-move ka, no? Instead of 125, gawin yung 135. Ay, 1,000. 135. So, pag in-execute natin ulit, yes, student number 123, enroll siya sa ACT 21. Ayan na. Okay. So, ito na yung schedule niya. Second semester, ACT 21, MW, so on and so forth. Ang problem is, kung titignan nyo yung schedule, where is that? Ilan lang na display niya? Ito lang. Tama? Tama ba? People of the Philippines, are you Yes, there? sir. Yes, yun lang na display niya. Kailangan pa natin i-display itong isa, dalawa, tatlo. No? Paano natin yung kukunin yun? Paano natin i-execute sa program yun? So, dito. So, na-display niya lang iyon. Ito lang na-display niya. Yung una lang. Iraran ko to Tingnan nyo Obserbahan nyo Yes. So, student number 1, 2, 3, mag-i-enroll siya sa, sabihin natin ACT, ano siya, 2, 2. Okay? Pag in-enter ko yan, ano din-display niya? ACT 2, 1 pa rin. Ayun, no? So, meaning, kung i-analyze niya, ang kinukuha niya lang lagi is yung, alin? Yung nandun sa taas. Ayun. Itong gusto kong makuha Dapat ito madi-display Hindi yung hindi yung system analysis. Baliktad to. Anyway, okay lang yun. No? Dapat ito makukuha ko Ang nakuha ko yun nandun sa taas. Bakit? Kasi dito, ang ginawa natin, binuksan lang natin yung database. Tapos, syempre, asan yung pointer? Pag nag-open ka ng database, asan yung record pointer? Record number, mga kapatid, I need a response. Record number 1. No? Pag nag-open ka ng database, nandun ka lang sa record number 1. So, ang kailangan mo dyan is, kung gusto nating ma-move yung pointer, ang next step dyan is mag-implement tayo ng locate. Familiar kayo rito? Locate for, di ba? Locate for section, YR section, YR section is equal to kung anong laman ng variable, V section. So, ang ginagawa nito is hahanapin niya doon sa ating databases kung si V section is existing sa field name na YR section ng ating database SCED. Ilo-locate niya yun. Okay? Ngayon, kung ito yung ating database SCED, yung laman, makikita niya ba yon?
let's say 2, 2. So makikita niya. Ito supposed to be makikita niya. Kasi minove natin yung pointer. Doon sa content ng your section, ito yon na equivalent sa content ng V section. Ito yon. Yung V section, yun yung ini-enter natin. Dapat kung yung in-enter natin na section, yung pointer ng record natin, mamumove siya, no? Kung saan section yung in-enter natin dito, yung value ng V section. Let's say in-enter ko 2, 3, dapat dito siya naka-point sa 2, 3. So let's try. So pag nirun ko yan, at nag-install ako sa ACT 21, correct, no? 21 MW. Correct siya sa part na yan. Okay. So, pag in-execute ko ulit, at nag-enroll ako sa ACT 22, ano dapat makikita ko? Correct, ayun, no? ACT 22, 739 System Analysis and Design. Mali nga lang description, no? Okay lang yan, data entry lang yan. So, try natin sa ibang section. Nag-enroll siya sa ACT 23, enter. Ayun, ACT 23, System Analysis and Design. So, try natin maglagay ng first tier. Okay? So, kunyari, mag-i-enroll siya sa first tier, ACT 11. Enter. Ayun, no? ACT 11. 7:30 to 9, Information Management. Tignan natin kung tama. Ayun, ACT 11, 7:30 to 9, Information Management. So, okay na. Na-move na natin yung pointer kung saan yung desired section natin. At na-display niya na. Ang problem, bakit isa lang ang dinidisplay niya? Tama, mga kapatid. Ang kailangan natin is, kung etong pinili niyang section, dapat magmula dyan hanggang dito, naka-display. Or kung pinili niyang section is 2-1, dapat magmula dyan hanggang dito, naka-display lahat ng schedule ng 2-1. Pero yung program natin, isa lang dinidisplay niya. No? So, 1, 2, 3, ACT 2, let's say 2, 2. Isang schedule lang, nawawala yung tatlo. Dapat naka-display lahat dyan. Para yun ang kanyang schedule. So, paano natin i-implement dito yan? Anong magandang implementation yan? Tandaan niyo si do while. Si do while. So, ang gagawin ko dyan is, sa portion na ito, mag-i-implement ako ng loop. So, maglo-loop siya ng maglo-loop hanggang yung section ay pareho. So, paano yung concept nun? So, magdo-do while ako rito. Do while, sabihin natin, yr section is equal to v section. Ayan. So, una, nilagay ko yung pointer doon. So, i-execute niya to habang yung yr section mo is equal to v section. So, unang execution, anong nakikita niya? Yung unang schedule. So, pag may dual ka, may endo ka rito. Okay? So, yung unang schedule lang makikita niya. Paano mo ngayon dadalhin doon sa pangalawang schedule? Ibig sabihin, pag in-execute ko to, ang makikita niya, let's say 2-1, eto. Itong unang schedule ni 2-1. Paano ako ngayon kukunin yung pangalawang schedule ni 2-1? So, paano siya? Paano natin i-move yung pointer sa next record? Anong command? Anong command, mga kapatid? Skip. No? Itong skip,
Tignan nyo ha, magbabrowse ako. Asan na yung pointer ko? Nasa record number 6. Ayan o, nandun sa baba. Pag nag-execute ako ng skip at nag-browse ako, asan na yung pointer ko? Nasa record number 7. Galing siya rito, pumunta siya dun sa record number 7. Okay? So, yun yung function nung skip. So, ang gagawin ko sa kanya, pagka-display ko ng unang record, no, magi-skip. Pag nag-skip, babalik siya dito sa do while. Check niya kung yung year and section pareho pa rin. Kung pareho pa rin, i-display niya pa rin. Magi-skip. So, parang ang mangyayari, nung nag-locate ka, nandito yung unang record mo. Dito, yan, nandiyan. No, eto si 21. So, dinisplay niya ngayon. Nung nag-skip, bababa dito. Okay? Nag-skip siya, bababa siya dito. Bago niya i-display, checkin niya kung pareho pa rin yung year and section. So, happen pareho pa rin. So, ang isi-say niya, etong part na to. Yung pangalawang schedule. And then, skip ulit. Until such time, makarating siya dito sa 2-3. Pagdating sa 2-3, mag-i-skip ka, magiging mapopoint siya dito sa ACT 2-3. Pag panik niya rito, hindi niya na i-execute ito. Bakit? Kasi, ba't hindi niya in-execute ito? Hindi na pareho yung section. Yung year and section. No, 2-3 na yon. So, ang target lang natin yung specific section. So, hindi niya na i-execute ito. So, hindi niya na i-display eto. Kung ano man yan. Gagawin niya, mag-i-endo na lang siya. Okay? So, ano, tama na to. Try natin. So, pag nira natin to, at gusto kong schedule ay ACT, let's say ACT 22, pag in-enter ko siya, anong nakita ko? Team Sports. Nakikita niya? Team Sports. Yes, sir. Isa lang nakita ko. Bakit? Tingnan nga natin. ACT 22. Ayun o. Okay? Isa lang nakita ko. Pero tama. No? Dinaanan niya. Pagdating sa 2-3, stop siya. So, anong nangyayari doon? Anyari. Na-imagine nyo ano nangyari? Paliwanag ko ha. Pag skip, babalik dito sa do while. Assuming may i-display sa ulit. E di i-display niya yung bagong schedule. Yung another schedule. Kung papansinin niyo, hindi gumagalaw yung lugar niyo. Yung row. Pare-parehong 7. So, ibig sabihin, papatungan niya lang yung unang display. Kaya na, ang huling-huling nakita natin, yung PE. Kasi yun yung last na read. Pinatong niya lang doon sa naunang na-read niya. So, dapat gagalaw din tong row nyo para ma-display nyo yung content sa baba. Sa ilalim ng row 7. That should be row 8. So, ang question, paano nyo gagawin to? Gawa ka variable, sir, para sa row. So, kagaya ng ginawa natin, no? Gawa tayo ng variable for row. Sabihin natin R. R na lang para simple. R is equal to 7. Bakit 7 ko? Kasi ang starting row ko 7. Kaya dineclare ko siya as R7. So this time, hindi na 7 ang gagamitin ko. Yung mismong variable na R. Yun. So R. Pero, bago ako mag-skip, ang gagawin ko kay RR, i-increment ko. So, paano ko siya i-increment? Simple expression lang yan. R will be equal to R plus 1. So, pag skip ko, anong value ng R ko? 7 o 8? 8. Kasi galing ako sa 7 eh. Pag umikot ulit ako, di magiging 8 to. Pag skip ko, ang value ng R ko will be 9. 9. So, nagiging variable yung row nyo. No? Gumagalaw yung row nyo
base sa dami ng schedule. Okay? So, pag niran ngayon natin to, raran natin, 1, 2, 3, enter, tapos sabihin natin ACT22 ang kukunin yung schedule, tapos enter, ayun, labas lahat ng schedule ng ACT22. 1, 2, 3, 4. So, tama. So, solved na. Okay? So, try natin ibang section. Baka naman sa ACT22 lang gumagana, no? So, iraran ko siya. Huwag mo i-out yung Murphy, ah. Baka malipat na naman. 1, 2, 3. Huwag mo exit. So, iraran ko siya ulit. Pero this time, ACT 1, 1 kukunin ko. Pag in-enter ko yan, ayun, labas yung schedule ng ACT 1, 1. Yan lang yung schedule ng ACT 1, 1. So, try natin another one, no? Student number 124. May 124 ba tayo? Ayun, no? Si Dairo. Kunyari mag-i-enroll siya sa first year. Gusto niya pang 1-4. Pag in-enter ko yun, ayun. ACT 1-4. So, okay na. So far, okay na yung program natin. Napi-filter niya na. Okay? So, sa part na to, wala na tayong problema. Ang gagawin nyo na lang dyan, pagandahin nyo yung display nyo, no? So, gusto ko magandang display. Edi, ang gawin ko lang is, copy ko lang tong portion na to. It's brought to you by. Tapos ilagay ko rito. Ayun, no? Ay, mali. Sorry. Diyan ko ilagay. Okay? Wala. So, ulitin natin, no? Kokopya ko lang to. Control C. Punta ako rito. Control B. Ayan. So, lahat yan gusto kong lagyan ng okay. So, meron na siya. Pag niran ko yan, wala man akong ginalaw sa program. Nilagyan ko lang ng pampaganda, no? So, ACT22. Ayun. Ay, sorry. Nasaan na yun? Semester. Yung font, sorry. Dapat ito nandito. Yan. Okay. Yan na. Semicolon. Yan. So, run ulit natin. Yes. 1, 2, 3. ACT22. Ayun. Diba may kulay na? So, kung paano nyo timplin yung kulay, bahala kayo sa buhay nyo, no? Kasama sa pag-grade niya, yung kulay. Okay. Hindi ko nasama yung units. Ayun na. Okay. So, hindi ko nasama yung units. Yes. Bakit may nagtotong-tong-tong dyan? Tong. Paano pag yung background, sir? Napapalitan pa ba yun? Di ba Oh, kulay blue lang yun? hindi. Dito natin pinalitan yan sa Di ba may discussion tayo ng Nakita niyo itong window definition? Pwede nyo palitan dyan. No? So, papalitan nyo lang tong number na to. Ngayon, pwede kayong pumunta sa paint. Kung hindi nyo alam yung color combination, punta ka sa paint, tas edit color. Kunyari, anong gusto mong kulay ba? Let's say, palitan natin yung background ng medyo darker. Eto. Ang kukunin mo, 064128. So, RGB yun. 064128. So, balik ka ngayon dito sa program mo. Palitan mo ito ng 064. Tapos ito, 128. So, pag binago mo yung window, yung attribute ng window mo, tapos kinol mo siya rito, pag niran mo yan, sunod na yung kulay niya. 1, 2, 3. Ayan na, di ba? Mas maganda nga naman darker, no? So, pili tayo ng section. Kunyari, ACT
23. Ayun, oh. Kitang-kita na yung ano niya. Schedule ni ACT 23. Diba? Thank you, sir. Thank you, sir. Okay? So, ganun lang siya ka-simple. So, eto, i-move nyo na lang to, no? Okay. So, anong question pa dyan? Ayan, no? Pag nirun ko yan, run ko ulit ha. Tignan nyo kung anong error makikita nyo dyan. Anong mga logical error. Kunyari, naglagay ako dito, ACT 25. May lumabas? Wala. Wala, no? Kasi, wala naman tayong ACT 25 dun sa ating database. Tama? Kaya wala siyang lumabas. Hanggang ano lang tayo 2, 3. So, hindi existing yung ACT 25. Kung ikaw yung user, ako yung gumagamit ng program, hindi ako yung programmer kunyari. No? Naglagay ako ng ACT 25. ACT 25. Ano isipin ko? Mali yung program. Naghang yung program, ayaw gumana kasi walang lumalabas na ACT 25. Ganun na isipin natin ng user. Hindi siya programmer. Gagamit lang siya ng program. Naglagay siya ng maling entry, walang lumabas dito. So ang conclusion ng user, mali yung program or nag-error or nag-hang kasi walang lumalabas dito sa screen walang output Tama? Pero logically ay basically gumagana yung program mo, no? May logical error nga lang. Ano 'yon? Hindi mo nakokontrol yung entry ng user. Dapat hindi mo siya i-allow na maglagay ng invalid entry. Etong ACT25 na entry, pwede natin consider na invalid entry to kasi hindi naman siya existing doon sa ating list of schedules. Tama. Ngayon, dapat yung program mo, may capability siyang may capability siya na masolusyonan yung mga ganyang problem. Basically, okay na yung program. Gumagana na Kaso nga lang, pagdating sa time na hindi man ikaw gagamit ng program, no? Ikaw yung gagawa ng program. Pagdating sa ganitong problema, so error na yung program nyo. Okay? So, paano gagawin nyo ngayon? Ano magandang approach, mga kapatid? Ano magandang approach dito sa part na to? Dito, ano magandang approach? People of the Philippines. Anong magandang approach dito? Pabayaan na lang Sir, natin ngayon. Yes. pwede parang i-set na lang natin na na this section do not exist, may lalabas sa prompt na gano'n. Pwede, no? So, pwede yon. So, saan natin ilalagay yon? Sa locate. Dito sa locate. Yung di ba, nag-locate tayo. Ano yung locate ko? Eto, locate. Lalagyan mo dyan ng if not found. Kasi ang problem natin minsan sa if not found, looping yun No? Nalilito tayo kung saan natin sisimulan yung loop at saang portion mag-e-end yung loop. Lalo na may dual ka rito. Baka magkaroon tayo ng nesting error. Malito yung pwedeng gawin kaso medyo complex because of those loopings. Okay? Tama. Pero tama, pwede 'yon, no? Pwede mong gawa ng algorithm 'yon. Meron ng isang madali, no? Na medyo hindi na kayo gagamit ng if. Gagawin nyo lang Yan. is ipapakita nyo lang sa user kung ano yung pwede niya lang i-entry. Gets? Kung anong pwede niya lang i-entry. Yun lang ay papakita nyo sa user. Kung anong pwede niya lang i-entry. So, paano natin gagawin yun? So, babaguhin natin tong part na ito.
Sa baba, wala natin problema dyan. Clear na yan. Eto, babaguhin natin yung tema ng data entry natin. No? Sa paghingi ng section. Hindi natin ito na-discuss sa DBase, no? Bagong technique to. Using Visual Facts Pro. Gagawin ko muna, magdi-define muna ako ng window. Mangopya tayo ng window sa aking previous program. Is that, nawala. Asa na yung window ko? Ayan, no? Gawa ka ng window, ito. Kunyari, ito. Window choose. Kunin ko lang to, ha? Control C. Tapos daling ko rito. Yun. Pwede kasi kayong mag-define ng maraming window under one program. So, dalawa na window ko rito. Isang window new at isang window choose. So, ito yung attributes ng window ko, no? Ano lang siya? 24 by 56. 24 rows, tapos 56 column. Ang size niya is 5 by 20. Doon ko lang siya i-display sa 5 by 20. Okay, hindi siya pwedeng galawin sa lugar, no float. Hindi siya pwedeng i-close at hindi rin siya pwedeng i-minimize. Gamit niya yung system color, which is the RGB 192192. Background color to. Okay? So, yun yun. Ano itsura ng window choose ko? Gusto niyo makita. So, gusto nilang makita, no? So, dito natin ilagay. Magkokol ako. Activate window choose. Ayan. Inactivate ko lang siya. Magre-read tayo dyan. Tapos, deactivate. Deactivate window choose. Yan. Para lang makita niyo yung itsura niya. So, pag niran ko yan, yes, student number 1, 2, 3, ayun yung window choose ko. Tentenen, ang layo, no? Nasa ilalim. Bakit dyan pumunta yan? Kasi, kung titignan yung attribute niyan, nasa row 26, column 56. Andito yon, row 26, column 56. Nung main window. Hindi itong window new. Nung main window. No? Banda rito yon. Kaya nakita nyo nandoon lumabas. Ang size na 520. Okay? Ngayon, let's say sabihin natin i-center natin, no? So, ang gagawin ko lang dyan is what? Ito, nakita nyo to. Kukuha ka ng isa pa niyan, daling ko rito. Cancel muna natin yung program. Daling ko dyan. So, move window choose. Ayan, no? Sa center ng main screen. Kaya pag niran ko to, 1, 2, 3, ayun yung window ko sa center nung main screen. Okay? Hindi yan sa center ng window nyo. Kaya pag ginala ko yung window nyo, naiiwan siya. Kita niya? Naiiwan siya pag ginala ko yung window nyo. Naiiwan siya. Okay? Ngayon, pwede ko siyang buksan yung window choose sa loob ng window nyo. So, ang activation lang yan is activate window choose in window new. Ibig sabihin, bibuksan ko yung window choose sa loob ng window new. Kaya pag nira natin yan, 1, 2, 3, andun yung window nyo ko. No? Ayun. Pero pag ginalaw ko to, wala tuloy. Pag ginalaw ko siya, dapat kasama siya sa 1, 2, 3. Okay. So, ito yon, no? Activate window choose in window new. So, dito, gumawa ako ng window choose. So, move window choose sa center. Pag minove ko yan, may invalid yung at.
Nasa center na ako. Okay. Next. Bakit ako nag-create ng window? Ba't ako nag-create ng window, mga kapatid? Anong gagawin ko? Ba't ako nag-create ng window? Hello? Mic test. Are you there? Ba't ako nag-create ng window? Ay, nagbukas pa ako ng isa. Wait Para doon lang. lalabas na yung ano, yung Yung selection, no? Para dun lalabas yung selection. Kasi ipapaselect natin eh, 'di ba? So para dun lumabas yung selection. Okay. So ito yung hiniraman natin ng program eh. So close ko muna 'to, no? Yan. Ay, mali. Ito, buksan ko sa XGE para mas makita nyo. Modicom XSGE. Ito. So, paano natin gagawin? So, pareho ba na window definition? Parang mas maganda tong new one. O kaya itong yes, no? O kaya itong choose. O, tignan mo yung window choose nito. Tsaka ito. So, ito na lang gamitin natin yung window choose. Yan. Control C. Dito natin ilagay yan. Control B. Yan. Pinalitan ko lang, no? Ngayon, dito sa portion na to, babaguhin ko ngayon to. Hindi ako hihingi ng ano, ng section. Hindi ako mag-get. Gagawin ko, pwede ako mag-declare ng tinatawag na ano. Ito, kukunin ko tong portion na ito. Ayan. Declare. Control C. Lagay natin dito. Ayan. Okay, magdi-declare ako ng array. Okay, ilalagay ko dyan yung option. So, declare, sabihin ko, sec. No? Tapos, ilang section tayo? Let's say 7. Ibig sabihin, nag-declare ako ng array na with 7 element. Alam niyo ba yung array? Nag-declare ako ng array na merong 7 element. Okay? Pangalan ng array ko, SECT. Hindi laging SECT. Pwede kayong mag-declare kung anong type ng pangalan ng array nyo. So, ako gusto ko SECT. Okay? Meaning, nag-declare ako para akong nag-declare ng variable, 7 variable ang dineclare ko. Pare-parehong pangalan. Pero naka-element. Kasi nga array. So, ibig sabihin, yung SECT1 ko, okay, array number 1, sabihin natin, ang laman nito is ACT 21. Unahin natin yung 11. ACT 11. Okay? Ngayon, gagawa ako ng 7 ganyan para mailagay ko lahat ng section. Ginagamit lang to pag konti lang yung selection nyo. Pero pag marami, hindi. Pag marami, ibang approach gagawin natin. So, yung aking array number 2, ang laman niyan is 1, 2. Yung aking array number 3, ang laman niyan is ACT 1, 3. Next is 1, 4. Followed by 2, 1. Tapos 2, 2. And then 2, 3. So, this is array number 4, array number 5, array number 6, array number 7. So, kumbaga, yung variable sec6 ko, ang laman nun, 2, 3. Yung variable
4 ko, ang laman nun, 1,4. So, nag-declare lang ako ng variable dyan. Yun lang ginawa ko dyan. Wala nang iba. Bakit? Anong gagawin natin? Saan ko gagamitin yan? So, inunahan ko na kayo, no? Kasi ano eh, para masaya. Okay? Inunahan ko na kayo. Kukunin natin tong portion na ito kung saan nagsiselect siya ng ito. Yan, ito. Intindihin nyo lang tong algorithm na to. At pag naintindihan nyo to, pwedeng i-apply kahit saan. Okay? Pwedeng i-apply kahit saan. So, dito tayo. Kukunin ko lang nawala. Asan na yun? Ito. Kukunin ko lang ito. Okay? Control C. Daling ko dito. Control V. So, etong row na to, Control C, papalit ko rito. Okay. Okay na. Tapos, magiget ako ng variable. Anong variable yon? Dineclare ko sa... dapat itong variable declaration natin. Itong say section and variable declaration. Nandun sa taas. Dito. Alisin na natin ito muna, no? Alisin ko yan. Etong tatlong to, dapat ito, nandun sa taas. Uy, galaw tayo. Galaw. Yan. Okay. So, nag-say ako ng section. Nag-declare ako ng variable. This time, hindi ako mag-get. Okay. Dito ako mag-get. At 5:30, no? Ito yung pinaka-get ko. Ayan. At 5:30, get ans. Instead na ans, ano i-get ko? V section. V section. From array. Anong pangalan ng array ko? SECT. Yun yung array natin. No? From array. Dito, from this list, pipili ako ng section. Okay? Nuggets, chicken. So, try natin kung okay na ito. No? So, iraran natin. Yes. 1, 2, 3. Unrecognize. Saan tayo ang recognize? Sa say section. Sorry, nawala yung row colon ko. Anong row colon ito? Hello mga kapatid. Row 5, no? Colon, sa tapat to ng ano, di ba? Sa tapat ng first name. Row 5, colon 3. Nabura ko eh. So, row 5, colon 3. Where is that? Ito. Row 5, colon 3. Ayun. Wala, may nagpaparamdam, no? Okay. So, row 5, colon 3. 32 na lang. Okay. So, row 5, colon 3. Isisake yung section. At row 5, colon 30, hingi ako ng value ng V section. Okay? Saan? Sa aking array SECT. Ito yung aking array. Ang laman ng array ko, 7. 1, 1, 1, 2, so on and so forth. So, kung i-execute natin yan, ang dapat mangyayari dyan is 1, 2, 3, syntax error. Sorry, nawala yung at, no? Ulit. So, pag nila natin, yes. 1, 2, 3, ayan, nakasay. Ano napansin niya rito? Humingi siya ng, andyan na yung section, ayun, no?
Pipili na lang yung bata kung anong section gusto niya. 1112 142 122. Bakit may F doon? Kasi 215 6. Para yung 6 to eh. Dapat to 7. Talaga naman. Ignore. So this will become 7. Cancel. 7. Okay. So ito, makikita nyo na andyan na yung selection. Andyan na, no? So pag nira natin, 1, 2, 3, ayun na, pipili na lang siya. Kunyari, gusto ko ACT 13. Ayun, lumabas yung ACT 13. Okay? So, ang gagawin ngayon natin dito, pagka-read, diba, nag-read. Okay, nag-read siya. So, pwede natin siyang ilagay sa loob ng window. Yung window choose natin. Asan yung window choose natin? Ito, window choose. Okay? So, dito, gagawin natin, pagka-declare ko, or after declaration, pwede ko rito i-activate yung window. No? Sa inyo gusto. O, sa taas na lang. Dito. Yan. So, bubuksan ko yung window. Activate. Window. Choose ba yan? Window choose. Yan. Na-activate ko siya. Tapos, naghingi ako. At 5.3. Nung window choose. Hindi nung window new. So, this time, hindi ako sa 5.3 hihingi. Saang location ako hihingi. Pwede kang humingi sa 1, sabihin natin, sige, 1, 1. Ng anong window? Ng window choose. Eh, hindi ng window new. Dalawa yung window nating active. Isang new at saka isang choose. So, pagka-read ko, gagawin ko, i-close ko yung window choose para mawala yung selection ko. Tapos, anong next? So, at location at sabihin nating row 5, colon 30, doon ko isi-say yung laman ng V section. Control C. So, doon ko isi-say yung laman ng V section. Kaya pag niran natin to, 1, 2, 3, ito yung window choose ko. Pipili ako dyan kung anong section ang gusto ko. Kunyari gusto ko section 2, ACT 22. Pag kinlik ko si 22, syntax error, no? Kasi, deactivate, kulang ako ng window, choose. Dapat magko-close tong window na ito at i-display yung schedule. So, ulitin natin. Yes. 1, 2, 3. Pipili ako ACT, mag-enroll ako sa ACT 21. So, pag kinlik ko si 21, ayun na. Ayun si 21, labas yung schedule ni 21. Okay? So, hindi na ako nagta-type. No? Nagsiselect ako. Sineselect ko. Yun yung bago ngayon. Selection na, hindi na data entry na ita-type mo. So, lagyan ko lang ng kulay. Lagyan natin ng kulay para masaya. So, lagyan ko siya ng kulay. Dito. Lagyan ko siya ng kulay. So, ira-run ko lang. Yes. Student number 1, 2, 3. So, select ako. Kunyari, mag-i-enroll siya sa 2, 4. Ay, wala palang 2, 4. 2, 3. Pag-click ko ng 2, 3, ayun na. Ang schedule ng 2, 3. O, diba? So, 2, 3 pinili niya. So, ito yung schedule ng 2, 3. Ulitin natin. So, i-run ko sa, kunyari, mag-enroll siya sa 1, 1. So, 1, 2. Pag-click ko ng 1, 2,
Ito yung schedule ng 1-2. Section niya 1-2. Ayusin nyo na lang yung screens niyan kung paano, no? Ngayon, pag niran kasi natin, nandun sa labas yung window. Paano ko siya papasok dito sa loob? Kasi para masaya, no? Pangit tignan niya sa labas. Gusto ko nandito siya sa loob. So, anong gagawin natin? Gagawin ko lang dyan, i-activate ko lang yung window choose in window, new. Doon ko siya sa loob, no? Ilalagay. Ngayon, tignan ko yung attribute niyan at 585. Lalabas yan sa row 585 ng window new. Sa row 585. Okay? Ng window new. Pero kung sinenter ko yung window choose, sinenter ko ba? So, kung isi-center ko yan, pwede rin. Okay? So, ang gagawin ko lang, center natin yung window choose. 32 na lang tayo, no? Pag niran ko siya sa loob ng window new, nasa center siya ng window new. Kaya pag niran natin, yes, so wala pa yung window, 1, 2, 3. Ayun, andito siya, no? Sa location ng window new. So, gawin nyo na lang dyan, technique para maayos yan, pwede nyong wag i-center sa window choose. Mali ako, yung binago ko yung ano yun. Dapat ito. So, pwede natin wag i-center o kaya baguhin natin yung location ng window choose. Pero hindi natin siya i-center. Okay? Babaguhin nyo ito. Row 5, 5. So, gawin natin tong nasan ba yung ano, yung entry natin ng ano, ng section. Nasa row, where are you people? Row 5. Ayan o. No? So, si window choose, nasa row 5, colon 85. So, pag niran, 1, 2, 3, ayun na siya. Row 5, colon 85. Ang layo. Dapat banda rito yan. So, pipili na lang ako ngayon. Gusto ko 2, 3. Pag 2, 3, pag click ko ng 2, 3, may de-deactivate tong window na to. Lalabas yung schedule ng 2, 3. Okay? So, eto yon, no? Eto yon. Itong portion na to yun na nagkakos ng selection. Ito. So, ang unang step muna is, siyempre, di-declare nyo muna yung options using array. Paano mag-declare? Declare, tapos yung pangalan ng array, ilang element, or ilang entry. Yes, Loy. Question? Mr. Loy? Hello. So, walang Wala. question. Okay. So, Wala. di-declare nyo muna yung array. Tapos, lalagyan nyo ng laman yung array. Tapos, saka kayo hihingi ng entry. Galing sa array. Ito yon. At 1, 1 ng window, window choose, no? At 1, 1, get ka ng content ng B section from SECT. Anong SECT? Yun yung pangalan ng array mo. Ano tong picture, ganon. Okay? Ito, ang nagdadala ng selection. Laging may ganyan yung dulo niyan, no? Pa-horizontal, patayo. So, ibig sabihin, ito, hindi nyo nagagalawin to. Papalitan nyo na lang tong variable na to at tong array na ito. At kung saang location. And the rest are, yun na yun. So, wala na kayong gagalawin. Okay? So, ganiting pag-create ng entry na merong selection. So, dito naman, pinasay ko lang yung sinelect, sinay lang dun sa 530,
yung sinelect kong section. Kaya nung niran ko yan, 1, 2, 3, pansinin niyo walang laman yung section, di ba? Wala. Pero pag nag-select ako, nagkakaroon ng laman yung section. Bakit? Dahil dito sa part na ito. Ito, ayan. Itong part na ito. Kaya nagkaroon ng laman yung section. Itong portion na to naman is para ma-display mo yung selected section, yung content. Okay? So, ito yung medyo bago sa inyo. Ayan, no? Paano mag-create ng data entry na merong selection? Kasi sa DBase wala yan eh. 'Di ba? Lagi naka-plasta ABCD. So, dito, pwede mo i-click ng mouse kung anong option mo. Okay? So, question? Anong oras na ba? 11:44. So, mahaba-haba na tayo, no? 1 hour and 10 minutes. Any question? Wala? People? So, pwede nyo na siyang i-implement. Wait lang, stop ko lang yung recording.